Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang buhay ng ika-apat na Khalifah Ali radiyallahu an. So noong nakaraan, natapos natin yung kanyang paglalakbay papunta sa Madina, na kung saan siya ay naglakbay sa tuwing gabi at sa umagay nakasilong siya at nag-iisa siya at nakarating siya sa Cuba, na kung saan hinihintay siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then finally, hanggang sa sila ay pumasok sa Madina at sila ay sinalubong ng mga tao sa Madina na masayang masaya, maligayang maligaya at tinanggap ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At actually marami ang nag-embrace sa pananampalataya doon sa Madina. Alhamdulillah, ang sitwasyon nung sila ay manahanan na o makapag-stay na sa Madina, alam natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsagawa siya ng pagkakapatiran dahil ang mga muhajirin o mga sahaba mula sa Makkah, alam natin iniwan nila ang kanilang mga ari-arian. That's why mahirap silang pumunta sa Madina. In this situation, ang mga ansar na kung saan sa Madina ay pinagbubuklod niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, isa sa muhajirin at ansar, para tulungan niya at suportahan ang kanyang kapatid sa pananampalataya pansamantala habang wala silang kabuhayan. At pagkatapos ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na maitindig niya ang pagkakapatiran, ay nagpatayo siya ng masjid doon sa Madina at nagkasimula din siyang gumawa ng kasunduhan sa mga Hudyo. At dito rin nagsimula ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon na ng jihad pagkatapos magpunta sa Madina. Remember, in Makkah, walang rules, walang batas sa Makkah. That's why sabi nila ang fasting at sala sa Makkah ay only voluntary, not obligatory, because lahat ng rulings ay dumating pa lamang sa Madina. After na pagpasok ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, doon pa lang lahat magiging obligatory ang mga batas, at mga wala pang batas ay gagawin na ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng jihad na kung saan dating hindi pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala within 13 years. Hindi pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang jihad sa Makkah. That's why kahit anong hirap at pinapatay ang mga Muslim, patuloy silang nagtitimpi at hindi lumalaban sa dahilang walang pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit pagdating sa Madina, ipinag-utos na ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay kumalaban na sa mga Quraysh o mga hindi mananampalataya na lumalaban sa pananampalataya Islam, especially ang mga nagtaboy sa kanila mula sa Makkah to Madina, ay pinahintulutan na ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay makipagdigmaan. Actually, malakas-lakas na sila. Kasama na nila ang mga sanay sa digmaan sa Madina, ang mga ansar. Sila ay mga sanay sa digmaan dahil bago pumasok ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina, actually, ang mga taong yaan ay may nagkakaroon na sila ng digmaan sa Madina, at bawat magkabilang panig, like the Al-Aus, ang mga yaan ay mga sanay sa digmaan na kung saan mga nag-embrace sa pananampalataya Islam. That's why malakas-lakas ang suporta ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bagamat ang Makkah o Mecanites ay hindi masyadong sanay sa mga digmaan, especially mahihirap sila at madalang lang ang sanay sa digmaan, like Umar bin Khattab, Hamzah radiyallahu anhu, sila lang, mabibilang mo lang. But ang Ansar, ang Madina, bihasa sila sa patayan, sanay sila sa patayan. That's why ang mga kumupkup o tumanggap kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina, sa mga Ansar, ay magbibigay tulong sa Prophet sallallahu alaihi wasallam sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nangako sila hanggang kamatayan ay tutulungan nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why, dahil sa malakas na sila, ay ipinag-utos na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ang makipaglaban sa mga kumakalaban sa pananampalataya. Iyan ang dahilan kung bakit hindi pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang jihad sa Makkah, dahil napakahina nila at napakakonti nila, argabyado. It is a natural situation in our state in this dunya. That's why hindi pinagtulot ng Allah subhanahu wa ta'ala lumaban muna. Pati ang pagdatawa, itago muna para hindi sila mapigilan o para hindi sila saktan. Kaya nakita ninyo, nang sila ay mabunyag, pinagkukuha ang mga alipin, pinagpapatay, pinagsasaktan, at sila ay pinagkukulong, talagang ginawa nila ang dapat hanggang sa dapat silang tumalikod, ngunit sila ay matatag hindi tumalikod because of tawhid na pag-aralan nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa bahay ni Al-Akram.
kung paano kilalanin ng Allah subhanahu wa ta'ala para maging matibay ang isang Muslim. In this situation, hindi niya pinag-utos na samantala, mahina masyado, walang kaya. Ibig sabihin, hindi katulad na sa Madina na, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya ang lahat, itinahintulot niya ang jihad. In this situation, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinanay niya ang kanyang mga kasama kung paano ito makikipaglaban sa pakikipagdigmaan at ganoon din sa tulong ng mga Ansar na bihasa sa mga digmaan ay tinulungan nilang turuan ang mga kasamaan nilang mga sahaba. Alhamdulillah. Actually, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, mayroon siya ngayong kasunduan sa mga Hudyo in Banu Qaynuqa, Banu Nadir, and Banu Qurayza. Lahat ito, ipokrito ang lugar na ito. Banu Nadir, Banu Qurayza, and Banu Qaynuqa. So, mayroong tipan dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam magkasunduan na agreement ng dalawa. Okay, now, itong si Ali radiyallahu an, before the Battle of Badr, ito sinabi ko noon, hindi ang Badr ang unang tatawaging battle, kundi mayroon pang nauna dito, ngunit hindi lamang natuloy. Actually, this is Gaswa. Kapag ang battle tinawag na Gaswa, kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this battle, alam nila na si Abu Sufyan ay namimili, siya ang namumuno, siya ang head sa mga karaban, na balitaan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karapatan nilang kunin ito, utos na ang jihad. Utos na kahit patayin sila Abu Sufyan. Nalaman ni Prophet sallallahu alaihi wasallam na sila Abu Sufyan ay nangalakal at karapatan nilang kunin ang kanilang mga naiwan sa Makkah at karapatan na nilang labanan ito at kapag napatay nila, samsam itong lahat ng mga kalakal ni Abu Sufyan na dala-dala niya. Actually, ang dala dito na kalakal ni Abu Sufyan radiyallahu anhu, nag-embrace dito, ay lahat ng kayamanan ng Quraysh. Siya ang namamahala sa pangangalakal. Ibinibili niya lahat ng tao sa Quraysh. At pagkatapos ibabalik sa kanila ang lahat ng pinabili. That's why malaking kalakal ang kanyang dala-dala. So sa pagbalik niya sa Makkah, natulugan ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ito ay hinabol nila. Actually, walang plano ang battle na Badar. Walang plano dito ang battle na Badar. Ang battle sa Badar ay hindi inaasahan yan. That's why konti lang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasama, almost 300 lang sila. Dahil ang kanilang target ay napakakonti lang nila Abu Sufyan para magsama pa ng marami ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang gusto lang dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay kunin o intercept nila ang karaban ni Abu Sufyan at tinawag itong Ghazwat al-Ashira. So ito ang unang digmaan na kung saan walang nangyari, ngunit bago ang Badar, kung mayroon lamang o pinahintulot ng samantala, magkakaroon dito ng patayan. But natunugan din ni Abu Sufyan. Natunugan din ni Abu Sufyan na ang mga kamusliman ay i-intercept nila ang karaban. That's why si Abu Sufyan, nag-iba siya ng ruta. Nag-iba siya ng daan, dumaan siya sa isang baybayin ng dagat na kung saan malayo-layo kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at para iligaw ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. At pinauwi niya si Damdam. Itong si Damdam, mabilis mga bayo, pinauwi niya Abu Sufyan at iparating sa mga Quraysh na kung saan ini-intercept ng mga Muslim ang kanilang karaban. Lahat ng kanilang kabuhay almost nandoon. Kaya dapat siya nagtulungan. So nagpanggap pa si Damdam na kung saan siya sinaktan ng mga Muslim, binigyan niyang sugat ang kanyang sinasakyang kabayo, pati siya, pinagbibarat niya ang kanyang kasuotan para maniwala agad ang mga Quraysh. Pagdating niya doon, immediately sabi niya, magmadali kayo, lahat ng inyong kabuhayan, ini-intercept ni Muhammad at ang kanyang kasamaan, magmadali kayo, baka hindi niyo abutan. So ang mga Muslim, ang mga Quraysh, nag-prepare sila, nangunguna dito si Abu Jahal, na naghanda silang dali-dali upang sakloloan si Abu Sufyan. In this situation, walang Battle of Badar, hindi rin ito alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang alam nila, i-intercept lang ang karaban. In this situation, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abang sila ay papunta roon, at nalaman niyang bigla na nakaraan na sila Abu Sufyan. That's why nagpadala muli ng tao si Abu Sufyan dito eh. Sabi niya, huwag na kayong mag-alala, naisalba na namin ang kalakal. Ba't hindi nagbalik ang mga Quraysh? Ang gusto ni Abu Jahal ay mag-stay siya ng 3 araw sa Badar para takutin ang mga Muslim. Magsaya sila, mag-inumin, mag-inuman, pasayawin ang mga babae para takutin ang mga Muslim nang hindi na ulitin ito. So that's why, meaning nauna silang dumating sa Badar. In this situation, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nalaman niya rin nasa Badar sila. But bago siya nakarating doon, in the month of Jumada al-Ula, or sinasabi a few days of month of Jumada al-Akhira, ang sabi naman ng iba, nagkaroon dito ng isang lugar na kung saan nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang Banu Majla at ang kanilang mga kaalyado na mga
Banu Damrah sa pagpunta roon. In this situation, hindi nagkaroon ng big deal dito pero muntik na. Kung hindi lamang nakipagsasundo ng kapayapaan ang mga taong to kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, but actually sinaktan na ito si Ali radhiyallahu anhu ng mga ito. Kasi minsan sabi ni Ammar ibn Yasir at si Ali na sila nandoon, sabi niya nakita nila ang mga taong ito na hindi rin sinasadya. Papunta sila kay Abu Sufyan, kaya lang nalaman nila na wala na si Abu Sufyan. At dito ay nag-stay lang sila dito sa lugar na ito. Nakita nila ang mga tao. Ang mga taong ito ay nagtatrabaho sa kanilang mga bukal sa gitna ng kanilang mga palmera na kung saan sinabi ni Ali o Abu al-Yaqsan, sabi niya, nakikita mo ba yung mga taong yan? Sabi niya, hindi ba natin dapat puntahin yan? Sabi niya, para matignan natin kung ano ginagawa nila. Sino bang mga taong yan? So nagpunta sila, and then natulog sila sa ilalim ng puno. Sa pagod, nakatulog sila. Can you imagine? Wala silang naramdaman. Si Ali dahil dumudugo ang kanyang ulo. Umaabos yung dugo papunta sa kanyang balbas. Dumating lang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why ang mga tao ay nawala. Umalis sila. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, o Abu Turab, tinawag niya muling Abu Turab, the father of the dust, tumindig ka, sabi niya. Tumindig kayo. Bakit hindi nyo alam ang nangyari sa inyo? Hindi nyo ba alam? Sasabihin ko ba sa inyo kung sino ang mga pinakamasamang tao? Yes, sabi niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi pa rin alam ni Ali na may dugo siyang umaagos mula sa ulo papunta na sa kanyang balbas. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nais nyo bang malaman nyo kung sino ang pinakamasama sa mga tao? Sabi na, yes, sabi nila ya Rasulullah. Sabi na, yung mga mapupulang lalaki na kung saan pinatay ang isang kamelyo ng isang propeta. Okay? Pinatay nila ang kamelyo ng isang propeta. Alam natin, if this ay Prophet Salih, at ang mga Tamud ang silang tinutukoy dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam mo ba sino pa? Sabi niya, ang pumalo sa iyo, Ali. Siya ay isang pinakamasamang tao. Doon nalaman ni Ali, mayroon pala siyang tama sa kanyang ulo na dumudugo na hindi niya namalayan. Dito magkaroon dapat na salpukan. Ang ginawa ng mga taong ito, tinakunan sila ng takot na nasbantal sa kanilang puso, nakipagkasunduan sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, hindi nagkaroon ng digmaan, hindi nila nahabol sila Abu Sufyan. Ngunit nalaman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga Quraysh ay nagpunta ng Badar. In this situation, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalaman nila, nandun sila sa Badar. Niyaya niya ang kanyang mga kasama, kumuha siya, kumonsulta siya sa kanyang mga kasama. Na kung saan, kasama dito si Ali radhiyallahu an. Meaning palagi niya kasama si Ali radhiyallahu an ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa anumang digmaan. Palagi kasama at madalas hawak-hawak niya ang bandera o pinapahawak sa kanya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, nagtanong siya sa kanyang mga kasamaan kung ano ang dapat gawin. Nandoon ang mga Quraysh. Nandoon ang mga nang-api, pumatay sa maraming kasamaan nila na kung saan sumangguni ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito naman ay sumang-ayon ang mga Muslim na hindi inaasahan to. That's why konti silang masyado, 300 versus 1,000. 1,000 ang kalaban nila dito mga Quraysh. At ang mga Quraysh, bihasa ito sa digmaan. That's why sila Umar, Amsab, bihasa rin yan eh. Kaya lang, kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mga alipin, mahihirap. That's why hindi sila bihasa sa ganyang labanan, maliban sa kakaunti, maliban ng mga Ansar sa Madina, sila ang mga bihasa. In this situation, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, niyaya niya ngayon, dahil pumagri ang kasama niya, at willing silang isakripisyo ang buhay nila for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, at ipakita sa mga Quraysh na hindi natatakot, nakahandang mamatay ang mga Muslim, at patutunayan ito mamaya ng isang taga-Quraysh kung saan ipatutunayan niya ang mga Muslim ay walang takot mamatay. Ito ay magpapatunay si Utbah kapag sila ay maghaharap na sa labanan. So in this situation, nang sila ay papunta sa Badar, may nakita sila nang magkampo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kasamahan niya, may nakita silang dalawang Quraysh at isang alipin na kung saan ang alipin na ito ay pinalaya ni Uqba ibn Abu Mu'ayt. So in this situation, nahuli ng mga Muslim itong si alipin ni Uqba ibn Abu Mu'ayt at tinanong nila kung ilan ang mga Quraysh. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilan sa palagay mo ang kasama mo? Mahalaga ito eh.
Okay, kailangan kasi sa jihad, kailangan marunong kang magmanman para makapagplano kayo. Kaya mga Muslim, di nawawala pagmamanman sa panahon nila. Nagmamanman sila palagi sa mga kalaban. Mayroong hindi natutulog, nagbabantay ang iba. At minsan nagpapatrol lang ng iba para makiramdam sila at mapag-aralan nila kung anong plano dapat gawin. Ganun yan. So this situation, tinanong ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ilan ang kasama mo? Sabi niya, marami. Yun ang mabagsik. Ang sabi niya, marami. Sabi niya, at kung ako sa inyo, umuwi na kayo. Tiyak, mamamatay lamang kayo rito. Huwag na kayong pumunta ron. Huwag na kayong magplano. Sabi niya, ilan ang kasama mo? Yun ang tinatanong ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, marami. So dahil hindi makumbisi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam natin, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, matalino yan, wise yan, pagdating sa kabutihan, sa pananampalatayang Islam, magaling yan, even in strategy, in jihad, magaling yan. Dapat sabi niya, okay, ilan ang kinakatay ninyo na kamilyo? Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang araw. Sabi niya, 10. So sabi niya sa mga sahaba, ang isang kamelyo ay kasya sa 100 tao. Meaning, 1,000 ang kasama nito. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, sakto, 1,000 ang kasama nito. In this situation, sa gabi ay nagpahinga sila doon, sa lugar na iyon, at umulan. At sumilong ang mga Muslim sa mga puno, habang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsusumamo siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nanalangin siya, almost magdamag. Dahil ang gusto niya ay makipaglaban at sumang-ayon naman ang kanyang mga kasama. So sabi niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, sabi niya, kung ipapahintulot mo na kami ay magabi, pahintulot mo kaming mamatay sapagkat walang mangyayari maliban sa kapahintulutan mo, wala nang magpapalaganap ng iyong reliyon, Ya Allah, sabi niya. Wala nang magpapalaganap, Ya Allah, kung kami papahintulutan mong mawasak, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, until magsumamo siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, until dumating ang Fajr, nag-lead siya ng prayer, at pagkatapos ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay niyaya niya nakaharapin ang mga Quraysh. Ang mga Quraysh, nagpesto sila sa isang mapula-pulang bundok. Doon sila nakatayo at hinarap sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito sa sitwasyong ito, makikita niyo sa Quran, sa Suratul Asparasayno, Baqarah or Imran, Suratul Imran, I think, inshallah. Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Quraysh sa mga mata ng Muslim na parang marami pa ang mga Muslim sa kanila. Ang mga Quraysh naman ginawa ng subhanahu wa ta'ala na mas marami pa ang mga Muslim sa kanila. Ganon ang nakikita ngayon ng magkabilang panig. So in this situation, nakadayo ang dalawang pangkat ngayon sa magkabilang panig sa Badar na hindi inaasahan. That's why maraming hindi nakasamang sahaba dito eh. Hindi inaasahan ng battle dito. Alhamdulillah, mayroong ngayon pumuntang isang tao sa kanila. Pumunta sa mga Quraysh, kasama nila ito. So pumunta siya, nakasakay ito ng kabayo, at sinabi niya sa kanila, kung ako sa inyo, sabi niya, kung ako sa inyo, mga kasama niya, nakakabay siya, lumalakad siya ganyan sa linya ng mga Quraysh, sabi niya, kung ako sa inyo, sabi niya, maaaring, sabi niya, huwag na lang tayong makipaglaban. Huwag na kayong tumuloy, sabi niya. Dahil nakikita ko sa mga taong ito, sabi niya, ay hindi natatakot mamatay. Sila ay handang mamatay at sa palagay ko ay hindi natin sila kaya. In this situation, sabi niya, huwag niyong sasabihin na duwag ako, sabi niya. Inilalagay ko lang kayo sa ikabubuti ninyo. Then narinig siya ni Abu Jahal, sabi niya, kung ibang nagsalita niya, sabi niya, tiyak sasaktan ko sabi niya. Ano ka na, duwag ka, sabi niya. Sabi niya ni Abu Jahal kay Utbah. Sabi niya, iyan ang ayaw na ayaw kong naririnig, ang sinasabihan niyo kong duwag. Kaya nga sinabi ko na huwag niyo akong sabihin duwag. Ngayon makikita mo, sabi niya, kung sino ang duwag sa atin. Ito ang nagyaya ng mubarasa. Mubarasa meaning, bago magsimula ang digmaan, nagkakaroon sila ng mubarasa. Kumbaga sa mga boxing, nakikita nyo ngayon, bago laglaban yung mga talagang maglalaban, mayroon munang nauuna sa kanila. So ganon din ang digmaan, mayroong nauunang mubarasa. Baga sa laban ito ay, baga sa basketball, tinatawag nilang one-on-one, bago ang maglaro ang marami. Meaning magpapakita muna o magpapasimula muna ng isang labanan. One-on-one o tatlo o dalawa, this is a mubarasa. In this situation, isinama ni Utbah ang kanyang anak. Isinama niya ang kanyang anak at kapatid. Silang tatlo. Meaning si Shayba at si Walid ang kanyang anak. Okay? In this situation, kami niya, lumakad sila sa harapan ng mga Muslim. Sino ang gusto makipagduelo? That is mubarasa. Duelo. Sa basketball, one-on-one muna tayo. Duelo. Sino ang gustong makipagduelo? Sabi niya sa mga Muslim. Tumayo ang mga Ansar. Dahil nasabi natin, mabangis ang Ansar, sanay ito. Ngunit sinabi ni
Utbah sa kanila, Ibn Rabia, sabi niya, hindi ko kailangan kayo ang maging kalabang ko. Hindi ko man kayo kaano-ano at hindi ko kayo kakilala. Wala akong gana na makalabang kayo. Ilaban niyo sa akin yung mga Quraysh mismo, yung mga kamag-anak ko malapit sa akin. Basta Quraysh, ayaw namin kayo, walis kayo dito. So umalis ang mga Ansar. Pinaalis ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then, inutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam makipaglaban si Ali, si Hamza, ang makipaglaban kay Utbah, kay Shayba, sa anak ni Rabia, Utbah ibn Rabia, si Shayba, at si Shayba kapatid ni Utbah ibn Rabia at ang kanyang anak na si Walid. Tatlo sila. Sa mga Muslim, ang tumayo sa mga Muslim ay si Ali radiyallahu an. Pagkatapos ni Ali, si Hamza, tumayo din si Hamza. Okay? In this situation, tumayo rin si Ubaydullah. Ibn al-Harith, Ibn al-Muttalib. Tatlo, Quraysh lahat ito. In this situation, nagkaroon sila ng mubarasa. Labanan. In this situation, namatay lahat ang mga Quraysh. Napatay lahat, pero insugatan si Ubaydullah. Pero si Hamza, walang tama. Si Ali, walang tama. So napatay nila ang tatlong ito. Si Utbah, si Al-Walid, at saka si Shayba na brother ni Utbah. Galit na galit yung asawa ni Hit, si Abu Sufyan, si Hit. Kapag tatay niya ito, yung kumain sa atay ni Hamza. Napatay niya ang kanyang kapatid ni Hit, tatay ni Hit, at tsuhin niya. That's why galit na galit si Hit dito. Hindi pa siya naging praise sa asawa ni Abu Sufyan. Sa Battle of Uhud, kinain niya, binuksan niya ang tiyan ni Hamza. Dahil sa sobrang galit niya, napatay niya lahat ang kanyang pamilya. Itong asawa si Sufyan, Abu Sufyan, si Hit, naging praise din ito, insyaAllah. So, radiyallahu anha. Sila rin ay mga sahabiya sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, napatay nila. At sabi ni Ali radhiyallahu 70 ang napatay namin sa Battle of Badr. 70. At na kami ay nakapag-prison o nakakuha ng bilanggo samsam ng mga tao. 70 rin sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kami ay dito ang kanilang uncle na si Al-Abbas, Aqil, Nawfal at Harith Al-Abbas. Naging presito at naging lukaw dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina, sa Makkah, ang kanyang tsuhin na si Al-Abbas. Nauta ko, yan ang naging trabaho niya sa Battle of Badr. Battle of Badr, nandoon si Ali radiyallahu anhu. In Battle of Uhud, sa Battle of Uhud, nagsimula na naman ang mubarasa, Ali na naman. Tapang si Ali tapang to Ali radiyallahu anhu at ang humahawak ng bandila sa kanila, Talha ibn Uthman. Sila ang naglaban ng mubarasa at ito ay tinamaan ni Ali radiyallahu an. So, bago sila nagsimula, sabi niya, ni Talha ibn Uthman na naghahawak ng bandila ng mga Quraysh, sabi niya, sino ang gustong makipagmubarasa? 7 times. Nagyaya talaga siya ng mubarasa. So, pumunta si Ali radiyallahu an. Alam naman natin, espada ni Ali radiyallahu an, sa dulo nito, mayroon siyang parang ano bang tawag dito, para siyang puso, nakaganyan yung sa dulo niya espada niya ni Ali radhiyallahu anhu. Sabi niya, sumpaman sa Allah, sabi ni Ali radhiyallahu anhu, nabibigo na si Ali, sigaw to ng sigaw sumpaman sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, siya na tumahawak ng aking kaluluwa, hindi kita iiwan, sabi niya, hanggat hindi ka maimpyerno, sabi ni Ali radhiyallahu anhu. O kaya naman, hindi ako maparaiso. Meaning, wala kang panalo sa akin. Mapatay mo ako, paraiso. Mapatay kita, impyerno. Wala kang panalo sa akin, wala kang panalo. Puro talo. Ang sa'yo, puro panalo sa akin. Meaning, pag napatay mo ako, paraiso. Pag napatay kita, impyerno ka. Wala kang pag-asa sa paraiso. Sabi ni Ali radiyallahu anhu. In this situation, naglaban sila. Tinamaan ni Ali sa paa ito. So, in this situation, tinamaan niya sa paa ni Ali radiyallahu anhu, tumumba ito at lumitaw na expose sa kanyang pag-aari, meaning ang kanyang private parts kay Ali radiyallahu anhu. At nagsumamo siya nang papatayin siya ni Ali, ngunit may na-expose sa kanya, tumigil si Ali radiyallahu anhu. At nakiusap siya, sabi niya, o anak ng aking tsuhin, sabi niya, nakikiusap at nagsusumama ako by Allah, sabi niya, at sa pamamagitan ng ating pagkakamag-anak, kamag-anak ni Ali radiyallahu anhu, sabi niya, nakikiusap ako, sabi niya na, huwag mo akong tapusin. So nakita ni Ali na expose ang kanyang private parts, umatras si Ali radiyallahu anhu. At hindi ito kinustigan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam.
Bagkus sa sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam nung umalis si Ali, hindi niya tinuluyan, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Lahat ng tao, ng mga Muslim, they say the takbir. Pero hindi siya kinustigo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sapagkat mayroong dahilan kung bakit umalis si Ali radhiyallahu anhu. At tinanong siya ng mga sahaba, bakit hindi mo siya tinuluyan? Unang-una sabi niya, for the sake of cousin ko siya, nakiusap siya, kamag-anak ko siya, hindi ko siya tinuluyan. Pero ang pinaka-reason sabi niya, na-expose sa akin yung kanyang private parts, nahiya ako. Sabi ni Ali radhiyallahu anhu. That's why umalis ako. Alhamdulillah. In this battle, marami ang namatay na Muslim sa Battle of Uhud. At alam natin, ang may kasalanan dito ay yung mga archers, yung nakapwesto sa pamamana, na kung saan pinagpili ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na huwag silang aalis doon, kahit tinutukan na ng mga ibon ang mga laman na bangkay ng mga Muslim, huwag silang aalis doon. Yun ang pili ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa 50 archers. Yung 50 archers kasi nito, nakatago sila sa bundok, nandito sa likod. So ang pagpasok ng mga Quraysh sa Battle of Uhud, mayroon dito na mga bundok. Dito sila dadaan. At mayroon din daan dito. Dito yung archers, kaya hindi ka makakadaan doon. That's why dito kayo dadaan. Hindi naman alam lang dito, mayroong archers dito. Ang nakakatanong sa mga archers, yun nasa malayo sila Khalid ibn Walid. That's why dadaan ka sa dalawang pagitan ng bundok para pasukan mo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. At hindi sila makakasabay-sabay na papasok dahil hindi naman masyadong malapad ang pasukan nila. That's why magsisiksikan sila doon. May archers ngayon sa likod ng bundok. In this situation, naglagay sila ng tanda si Hamza kapag nakarating sila sa linyang yaon sa pana, kung sinubok nila ang isang pana, kung hanggang sa naabot, pagdating sa panang yun, magsisinyal si Hamza na paulan na ng pana. Kaya pagpasok ng mga Quraysh dito, nagpaulan ng pana, inutusan yung mga archers, maraming tinamaan, nagulat ang mga Quraysh. Of course, hindi nila alam yun, ba't mayroon doon? Yun ang dahilan kung bakit sila ipinwesto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam doon. Trap sila ay trap. Alam niyo naman digmaan, lilangan. Kahit daayaan, pinapahintulot dito. This is a deceiving war. So, umulan ng pana hanggang sa umatras sila. Kaya lang, nung umatras sila, ito na yung panalo nila sa una eh. Ang mga archers na ito, nakita nila ang mga babae naglitawan, may kasama sa Mount Uhud, ang mga Quraysh, mga babae, mga asawa nila. So nakita nilang nagsitakbuhan, bilang samsam hinabol nila at ang mga iba, nagsikuhan ng mga samsam na mga iniwan ng mga Quraysh. Na dito nakita ni Khalid ibn Walid, nandoon yung mga archers, umalis sila sa lugar. That's why napasukan sila ni Khalid ibn Walid sa kabila, dito sila dumaan, hindi dito. At nakita ng mga Quraysh na nakapasok si Khalid ibn Walid, mga kabayuhan niya, bumalik ang mga Quraysh. That's why naipit ang mga Muslim ngayon. Nagitna sila. Dito maraming tama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, kaya lang hindi namatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, isinakripisyo ng maraming Muslim ang kanilang mga sarili. Ginawa nilang panagka ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga ulo, leeg, para hindi mamatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Especially si Musab ibn Umayr. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ginagawa niyang panagka ang kanyang mga kamay, tinakpan niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam until finally mamatay siya. Marami ang namatay dito. Marami rin tama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa atras ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeah, that is the reason. Yung mga archers. That's why sa digmaan, kapag mayroong sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, ipatatalo sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun lang natalo ang mga Muslim. That's why hindi na nila inulit yung kailanman ang sumuway sa digmaan. Kaya hindi naman sila nagagabi o natatalo dahil wala na sumusuway sa kanila. That's the proof na kapag ikaw ay masuwayin kay Allah subhanahu wa ta'ala, minsan hindi ka makakaausa ng tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi mo siya sinusunod. Sinusuway mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why mainam sumusunod tayo sa Kanya para ang Kanyang tulong ay maging malapit sa atin ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nung malaman ni Ali radhiyallahu anhu na narinig niya na Prophet sallallahu alaihi wasallam ay namatay, so sabi niya, kung namatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nang halaga ang mabuhay. Binasag niya ang kalasag ng kanyang espada at nilusog na niya ang mga Quraysh. Sabi niya, wala nang halaga ang mabuhay. Kaya linusog na niya, ganun sa katapang, nilusog niya ang mga Quraysh. Lumaban siya sa mga Quraysh. Ngunit nakita niya bigla ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabuhay pa. That's why umatras siya, binantayan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung mahulog siya sa ukay, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ang tumampot kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Habang ginugwardyaan niya, nilalaban niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Until finally, naiakyat nila sa taas ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hirap na hirap ang mga Quraysh dahil lumalaban sila, nasa taas.
umatras sila dahil alam nila mahina ang pwesto nila kahit na ang mga Muslim ay kaunti na lamang, ngunit nasa taas ng pwesto, argabyado, umatras ang mga Quraysh. In this situation, maraming tama ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Actually, ang gumamot dito sa mga sugat ni Prophet sallallahu alaihi wasallam ay si Fatima at si Ali radhiyallahu anhu. Sila ang gumamot kahit na anong ilagay, talagang tumutulo ang dugo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Isang tama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dito, yung kanyang helmet. Alam natin may mga short sila tapos may mahaba rito. Tinamaan siya ng isang tumatakbo ng kabayo, bumaon dito bumaon sa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pisngi. So tinanggal yun ng mga sahaba. Yung isa pana, lumusot yung pana sa magkabila ng kanyang bibig. So pinali din yun. Ang isa sa sahaba niya, 2 ngipin ang natanggal sa kanya dahil kinagat niya yung kahoy na yun. Pinutol niya ito bago hinila doon. Hindi mo nang mahihila to, may sima dito. Pinutol niya muna ito ng kanyang ngipin, talagang 2 ngipin niya nasira. At siya ay pinagduwa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So meaning nabali niya sa ngipin bago hinila ng dahan-dahan niyo sa kabila. So maraming sugat dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dito ay nagtamo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi siya pinabayaan ni Ali radhiyallahu anhu, nanatili siyang pinagtanggol, sinuportahan ni Ali radhiyallahu anhu nang makita niya ito kasama sila Abu Bakar sa digmaang ito, sila Umar bin Khattab, talagang binantayan nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at ang iba inatras na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, umarap na ang mga iba at dahil sa magandang pesto, umatras na ang mga Quraysh dahil sa baba sila, paakyat sa bundok, dahil nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mga sahaba, argabyado na sila, that's why umatras na ang mga Quraysh. At dito natapos ang kanilang digmaan at sila ay naghiwalay, meaning maraming sugatan at mahina sa mga Muslim at marami din ang mga martir o mga namatay sa panahon ng Battle of Uhud. So dito umatras na ang mga Quraysh. In this situation, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali, ito na naman, tignan mo ang mga Quraysh. Kapag nakita mo silang bumaba sa mga kabayo at sumakay sa kanilang mga kamelyo, babalik na ng Makkah. Nakakamba ka, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam baka bumalik dahil hindi nila nakuha ang kanilang purpose ang patay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam Kapag sila sabi niya, hindi bumaba sa kanilang kabayo, papasukin nila ang Madina. Ano sabi ni Ali radhiyallahu anhu? Sumpa man sa Allah, ya Rasulullah, kapag pinasok nila ang Madina, papasukin ko silang muli sa Madina. Sabi ni Ali radhiyallahu anhu. So makikita mo talaga si Ali radhiyallahu anhu, walang inaatrasan to Kahit na higante ang kalaban nito, may nakalaban to na isang higanting kalaban niya, napatay ni Ali radhiyallahu anhu. Actually, inaawat siya talaga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na huwag labanan to, masyadong malaki. Pero pinatay ito ni Ali radhiyallahu anhu. Ganong katapang si Ali radhiyallahu anhu. Kapag nakikipaglaban to, hindi mo makikita itong umiila, umaatras, nakaganyan niya, nakatayo siya, pag umitak ka, gaganyan lang siya, tapos gaganyanin ka niya. Tapos pag initak mo naman siya, gumaganyan lang, hindi mo makikita yung talagang takot na, walang katakot-takot to, hindi mo matitinag to kapag nakikipag-away to. Kapag ginanyan mo, inulma mong espada sa kanya, sa tansya niya, kung di mo abutan, aatras na siya ng konti, hindi mo makikita aatras ng buong pagkatao niya, no? Aatras niya lang kung saan ka tumitira, kung sa kamay niya, aatras niya. May panangga rin ito. Kapag alam niya, masasangga niya, sasanggahin ka niya. Ikaw ang matatakot dahil kapag nakipaglaban siya ay umaabante na parang walang kinakalaban, walang kinakatakutan, kaya matatakot ka kay Ali radhiyallahu anhu. Ganyan silang natatakot kay Ali radhiyallahu anhu. Tingin nila, walang takot mamatay, argabyadong masyado. Kung lalabanan mo na walang katakot-takot mamatay ang taong ito, ikaw na natatakot mamamatay, talagang mangunguribdig ka. That's why natatalo ni Ali ang kanyang mga nakakaaway sa digmahan dahil sa estilo niyang sobrang tapang at walang takot mamatay. Gaya na sabi natin, malakas ang tawakkol ni Ali radhiyallahu anhu kay Prophet ay kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya at alam niya na walang mangyayaring masama sa kalupaan maliban pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, maasabahu min musibatin illa bi'idnillah. At alam niya, ang kadar ay kadar. Kapag ito ay universal decree, kapag itinala ng samantala, no choice ka, mamamatay ka sa ayat sa gusto mo kahit ka sa pumunta, mamamatay ka. That's why malakas ang tiwala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya kailangan umatras ng umatras. Nakita niya sa mga buhod. Walang halaga ang mabuhay. Sabi niya, binasag niya kalasag ng espada niya. Hindi niya nagbabalik ang kanyang espada. Kaya binasag na niya, wala nang balikan. Kailangan mamatay na rin siya dahil wala nang halagang mabuhay. Patay na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yun ang alam niya. Kaya binasag niya yung kalasag na yun. Meaning, hindi na siya dapat mabuhay. Ganon siya katapang ito si Ali radhiyallahu anhu. In this situation, tinignan ni Ali radhiyallahu anhu ang mga Quraysh. Nagsama siya ng 70 katao at sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam,
sa isang lugar na kung saan ay manatili lamang sila doon at hintayin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Nang dumating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa lugar na doon niya sinabi na, I think babalik din sila Rasulullah, yung sinabi mo, sumakay sila ng kabayo. Okay? But umuwi muna ang Prophet sallallahu alaihi wasallam after the Battle of Uhud at ang kanyang mga kasamaan na mga sugatan at mga mahihina na mga katawan dahil sa pagod na pakikipaglaban sa mga Quraysh. Alhamdulillah. Now, dako tayo sa campaign of Banu Nadir. The Banu Nadir, one of the tribes of hypocrites. Kaya sabi ko, mahalagang alam ninyo ang teritoryo ng mga Hudyo na mga hipokrito sa Madina na kung saan Banu Nadir, Banu Kainuka, Banu Qurayza, ang lahat ng ito ay nagtataksil sa mga Muslim. May kasunduan sila ng mga Hudyo kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit pinagtataksilan nila. Pinagkakanulo lang, hindi lang pinagtataksilan, ipinagkakanulo pa sila sa mga Quraysh at tinutulungan ng mga Quraysh para patayin ang mga Muslim, lalo na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, nagkaroon din ng campaign sa Banu Nadir. This is one of the Jewish tribe. Itong Banu Nadir na ito, masagana ang lugar nito pagdating sa mga katiles, nandoon yung kanilang mga ilaw, pinagkukuhanan ng inumin, mayroon silang matataas na fortress. Hindi inaasahan ang kasamaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa hindi nasa nakapatay siya ng dalawang Muslim. Bago pa lang embrace, hindi niya alam. Nakita niya lang ang sulat na sila ay may sulat mula kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na pinasulat niya sa kanyang mga kasamaan na sila ay ligtas sa mula sa kamay ng mga Muslim. Pero hindi alam ito ng sahaba. Meaning napatay niya hindi sinasadya, ang dalawang ito, nakita niya sulat galing kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So pumunta siya agad kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na nakapatay siya ng Muslim nang hindi niya alam. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam naman natin, ang blood money dito kapag ikaw ay nakapatay ng hindi sinasadya ay kamelyo. Kamelyo, either 100, as far as I know, 200 kagad siya tayo, malaking halaga yun. So in this situation, maghihingi ng tulong, isa sa kasunduan, ang mga Hudyo at mga Muslim, magtutulungan sila sa ganyan. That's why pumunta sila sa mga Banu Nadir. Pumunta sila sa mga Banu Nadir na ito. Pagdating sa Banu Nadir, welcome nila. Talagang tingin mo, welcome na welcome ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga hipokritong ito eh. Sa labas ng fortress nila, sa labas ng pintuan. Sabi niya, Rasulullah, welcome ka. Alam namin, hihingi ka ng tulong tungkol sa mga napatay. So hindi kumayupo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, okay, sabi niya, diyan ka lang, Rasulullah, sabi niya, diyan muna kayo, sugo ng Allah. Sa labas lang, ha? Maghintay kayo diyan, sabi niya, at hinahanda lang namin ang mga makakain ninyo, mga kailangan ninyo. In this situation, hindi yan ang kanilang motibo. Ang motibo nila nung magsanda ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanilang pader, sa fortress, ang kanilang intention ay umakyat at ibagsak ang malaking bato. Yun ang intention nila, papatayin nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan talagang target naman yan. Kaya nakikipagkutsaba sa Quraysh yan, nagtataksil para gusto nilang mamatay. Kasi si alam natin, si Abdullah Ubay bin Salul, dapat yan ang hari ng Madina. Maghahari na yan eh. Siya na ang hari, yung ipokrito, yung unang ipokrito sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abdullah Ubay bin Salul. Kaya lang dumating ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning hindi natuloy ang kanyang pag-ahari because of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman nagpanggap sila hanggang final gusto nilang patay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam para makuha niya yung pag-ahari niya. So that's why gustong patayin ito ng Banu Nadir. Kaya lang inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Jibril alaihi salam na sinabi niya, o sugo ng Allah, umalis ka diyan. Umalis siya. Dahil si Jibril alaihi salam nagsasabi, alam niya na yan, may dahilan. Umalis ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then bumalik siya sa Madina at sinabi ang dahilan kung bakit siya umalis. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, inutos ako ni Jibril alaihi salam na umalis dahil pinagtatangkaan nila akong patayin. So nalaman ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, of course totoo ito, galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinagtatangkaan siyang patayin, kaya lang nakaalis siya, hindi na tuloy pagulong ng malaking bato para patayin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya, dito nag-utos siya ng isang kasamahan niya, Prophet sallallahu alaihi wasallam, bumalik ka sa Banu Nadir. Sabihin mo sa kanila, sabihin mo sa kanila na kung saan umalis sila doon. Pero bago yun nangyari, ang mga Banu Nadir na ito, nang sila ay pinapaalis ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bago nangyaring aalis sila, dumating si Abdullah Ubay bin Salul. Sabi niya, bakit kayo aalis? Pinaghirapan niyo yung mga pananim, ang tubig niyo, nakabuhayin niyo, nandiyan, kayo naghirap, iiwanan niyo sa kanila. Huwag kayo aalis, sabi niya Abdullah Ubay bin Salul. Sumakad niya ang sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, huwag kayo aalis. Kaya kong humingi ng tulong sa katapan at mga Quraysh, kahit 2,000, 3,000, kaya ko, huwag kayo aalis. So nagtiwala sila kay Abdullah Ubay bin Salul. Hindi sila umalis. But bago sila sinalakay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam,
Dumating doon ang mga Banu Nadir, inutusan ng kanilang namumuno doon sa lugar na iyon. So sabi niya, ipinagutos sa amin ng namumuno namin, na gawin mo na raw ang gusto mo. Sabi nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Talaga? Sabi niya, oo. Pagdating pa lang doon ng mga taong tunan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakasunod na, nagulat ang mga Banu Nadir, nandun na agad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, gawin kong gusto ko. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. But before ko gagawin niya, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sabi ko, putulin ang ating sasunduan. So ganun yun, hindi niya pwedeng atakihin na mayroon silang kasunduan. Sabi niya, okay, sabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, umalis kayo dyan. Putulin na natin ang ating ugnayan at kasunduan, umalis na kayo dito. Ang sino ang hindi umalis, papatay namin. Sabi ng kanyang kasamaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, hindi sila umalis. Nandun sila sa fortress nila, lalaban sila sa mga Muslimin at mga bato. Nandun sila sa taas eh. May mga fortress doon, sa taas. Nakikita sa pelikula ng mga parang fortress sila sa taas. Doon sila. Kaya lang ang ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi naman siya nakipag-away. Pinabayaan niya magluto ng mga tao dahil ang pagkain nila nasa labas. Ang ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinagpapatay lahat ng pananim. So, bilang nakita ito ng mga tao, pinagpapatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam pananim, anong kakainin nila? That's why inawat nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at nakiusap na aalis na lamang sila. Kaya lang ipahintulot na ipadala lahat ng madadala nila. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dalhin niyo lahat ng madadala niyo, magsialis kayo rito. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nasaan si Ali sa kwento? Si Ali tinanong ng mga sahaba, Ya Rasulullah, nasaan si Ali? Ba't nawawala si Ali? Sabi niya, may pinaganap akong isang misyon kay Ali na dapat niyang magampanan. Ano ang misyon niya? Kailangan mapatay niya si Aswaq. May mga audio rito na kung saan si Ali, iba ang misyon niya. Siya lang mag-isa. Inintay niya lumabas si Aswaq. Inintay niya lumabas, kaya lang lumabas, marami ang grupo niya. Ang trabaho nila, papatay nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. In this situation, sa madilim na gabi yun, sinalakay sila ni Ali ibn Abi Talib, nataranta sila. So, miling nagtakbuhan sila, nakuha ni Ali radhiyallahu ang ulo. Hiniwa ni Ali radhiyallahu ang ulo ng Aswaq. At dinala niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang kanyang misyon sa Banu Nadir. Kaya nawawala si Ali radhiyallahu an dahil mayroon siyang pinapapatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagtagumpay naman si Ali radhiyallahu an. In the Battle of Al-Hamra al-Asad, okay, pagdating ng balikan ko yung kanina sa Uhud, umuwi ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? And then inutos niya si Ali at nagsama siya 70 katao, tignan yung mga Quraysh, kung sasakay ng kabayo, babalik sa Madina, lulusubin. O kung sumakay ng kamelyo, uuwi na, babalik na sa Makkah, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, habang nagpapahinga ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, inutos niya si Ali radhiyallahu anhu, mag-stay muna sa Al-Hamra al-Asad, hintayin nila doon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi siya mapakali. Iniisip niya kasi ang mga Quraysh, habang inutusan si Ali, hindi niya pa lamang sitwasyon, nakabaka sila ay magbalik. Dahil hindi nila nagampanan ang tunay na misyon nila, na patayin nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning hindi siya mapakali ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why pagkatapos ng Fajr, ipina-announce ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na magsipaghanda sila at sasama sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. At sabi niya, walang sasama maliban lang ang mga nakipaglaban sa Uhud. Kahit na sugatan, mahina, sila lang ang susunod sa akin. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroong isang exception dito. Si Jabir ibn Abdullah ibn Amir ibn Haram. Siya ay sinama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil ang kanyang tatay ay na-intercept niya ang anak niya sa digmaan sa Badar at Uhud. Pinapaiwan ito ng kanyang tatay para sa kanyang kapatid na magbabantay. But dito dahil patay na ang kanyang tatay, dahil na-intercept lang siya noon ng tatay niya, pinayagan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam bilang kabalik ng kanyang tatay na siya ay sumama kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, nang dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Al-Hamra al-Asad, no? Dumating siya doon. Marami ang kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tinanong niya si Ali radhiyallahu an, sabi ni Ali, I think Rasulullah, pauwi na sila. But sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, okay, we must stay here 3 days para makasunod tayo, baka magbalik. But actually, gusto magbalik.
Gustong magbalik ng mga Quraysh. Abang pauwi sila, nagtatalo sila sa Safwan ibn Umayyah at Safwan ibn Umayyah at anak ni Abu Jahal. Nagkakaroon sila ng pagtatalo. Si Ikrimah, anak ni Abu Jahal, kasi napatay ang kanyang tatay doon sa Battle of Badr. Tapos Battle of Uhud, sa Battle of Uhud, sa Badr napatay tatay ni Ikrimah, si Abu Jahal. Sa Battle of Uhud, hindi siya satisfied. Hindi siya satisfied, sabi niya, hindi naman natin nagampanan ng purpose natin. Ang purpose natin, patayin natin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinakasama natin ang mga babae natin, nangako tayo na papatay natin, tapos hindi man magagampanan. So sabi ni Malik Safwan ibn Umayyah, sabi niya, mag-relax ka lang. Tiyak ang mga Muslim yan, mainit na mainit sila. At nakahanda sila, at patiyak marami sila niyan, sabi niya. Kaya kung babalik tayo, sabi niya, baka mapahamak tayo. Tiyak na nakahanda na yan. Pero gabuhok na lamang. Talagang may babalik na sila ni Ikrimah, anak ni Abu Jahal, kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para labanan. In this situation, nagkaroon ng role dito si Ma'bad. Ma'bad, isa itong nangangalakal at nalaman niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nandun siya sa lugar ng sa Hamra al-Asad. Pinunta niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at nag-embrace siya. Yan ang report. Ay ba naman, sabi niya hindi nag-embrace, at puso niya nasa Islam na. In this situation, pagkatapos niya sa Hamra, ito ay nagpapladaanan niya sila Ikrimah. Ito lang ang dahilan kung bakit umuwi sila Ikrimah. Talaga kung hindi kayo maaral, tulad ng Rasmatal, pamagitan ni Ma'bad, talagang babalik sila. So, sabi nila, saan ka galing? Sabi niya, nangalakan. Ibig sabihin, nadaanan mo si Muhammad, ang kanyang mga tao. Sabi niya, nandun sila sa Hamra al-Asad. Sabi niya, kung ako sa inyo, sabi niya, umuwi na kayo. Tinakot ni Ma'bad, kung ako sa inyo, magsiuwi na kayo. Nakahanda sila, napakarami nila, at tinahanap nila kayo para magpapatay ng papupaslangin. Ako sa inyo, pinapayuhan ko kayo, magsiuwi na kayo, sabi niya. Ito sabi ni Safwan ibn Umayyah, sabi ko sa iyo nakahanda na yan. Pabalik tayo, lahat tayo, matotodas. At hindi lang yun. Nakita nila, ang lugar ng Hamra, nag-utos ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, magsiga kayo dahil malamig ang panahon nun. 500 na apoy ang pinagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Meaning kahit malayo, nakikita mong maliwanag. Bakit ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Na maraming apoy pinagawa niya para makita ng Quraysh na napakarami ng mga Muslim. That's why binigyan sila ng takot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nila, napakarami ng taong yan. Nakakita mo yung liwanag, kahit sa kumarap may liwanag. Tiyak maraming yan. Magsiuwi na tayo tulad ng sabi ni Ma'bad. Kailangan na tayong umuwi. Pag nakapul tayo dyan, sabi ni Safwan ibn Umayyah, patay tayong lahat dito. Yun ang dahilan kung bakit sila nagsibalik sa Makkah. Because that is strategy ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Para mapanatag ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi na sila babalik. Bakit siya nangangamba? Hindi sa kanyang buhay. Nangangamba siya sa mga tao sa Madina, baka pasukin, madamay ang mga bata, babae at matatanda. Kaya naman nangangamba siya para sa mga ito na walang kalaban-laban. That's why gumawa ng estilo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nagpagawa siya ng mga apoy na sila sa gabi yun, kitang-kita kahit sa gamarap, napakarami, 500. Ayon kay Ibn Sa'id, na kung saan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa Al-Amr al-Asad, sa gabi yaon ay 500 fires ang kanilang sinunog. Meaning may 505 na pulutong na makikita kahit saan. Sabi niya, ang mga Muslim, tatansyanin mong napakakapal. Sabi ni Ibn Sa'id na nag-report. That's why ang mga Quraysh, punong-puno ng takot na nagtakbuhan na para mga bata na kung saan may nakakita sila ng mababagsik na mga leon, mga tigre, mga aso, kung saan sa disyerto nagtakbuhan na para mga bata na takot ang mga Quraysh. At mula noon, siyempre, hindi na sila nagbalak na magbalik dahil sa takot nila sa strategy ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Now, nakuha naman natin ang Battle of Trench. Ang Battle of Trench or Ahzab, dito naman nagkalulo naman ang mga Banu Qurayza. Napalayas na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam after Badr na Banu Qurayza, Kainuka. After that, the Banu Nadir. Kanina, sinabi natin, paano sila pinalis ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nagtatak sila mga yan eh. Dalas is Banu Qurayza. Banu Qurayza, nagtaksil din sila. Kaya nagkaroon ng Battle of Trench. Yung trench yung inukay. Inukay sa labas ng Madina o sa Madina, inukay nila ang lupa, magkabilang buntok dito meron, at hinukay ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga kasamaan. Okay?
So wala kang dadaan sa bundok kasi ang Madina, ito ay mga bato-bato na galing sa mga laban ng bulkan. Hindi ka pwedeng dumaan sa mga bundok dyan, masusugat ka. Pati mga kabayo, di pwedeng dumaan dyan. That's why wala kang dadaanan kundi sa likuran o sa harapan. So either likod o harap, nakahukay ito. But dito, bantay yung likod. Alam ng mga Quraysh, hindi tayo dadaan sa likod. Dahil kung dumaan tayo sa likod, tiyak na mayroon din sila dyan, masusurprise tayo dyan. Dumaan na tayo sa tamang daan. Sabi naman ng ibang report, dumaan sila sa likod, hindi sa harap. Ano knows best? So in this situation, inukay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kanyang kasamaan ang daan doon para hindi makalipat. At pagkahukay dito, malalim dito, may mga sibat dito ng mga kahoy tulad ng mga kawayan, ginawa nila matutulis to, nakasibat. Kung may kabayo ka, hindi ka ubra doon. At yung kabayo hindi talaga makakasulong doon dahil bababa siya doon, hindi na siya makakangat dahil may mga kawayan na o mga matutulis na kahoy na nakaharang doon. That is a Battle of Threads or Ahzab. Okay? In this situation, ang mga Quraysh, tinuro nila ang pasikot-sikot sa Baitul Dayaan, kung saan sila dadaan. Sila na doon. Iba na Baitul ng Puhud eh. Tinuro nila daan yan eh. Ganon din dito. Nakipagkutsaba ang Banu Qurayza sa mga Muslim, sa mga Quraysh na kung saan magkukutsaba sila. Iibitin nila ang mga Muslim. Hindi naman nila alam na titraidor kami. Sabi nila, pumasok kayo sa harap, kami sa likod. Iibitin natin, papatay natin sila. In this situation, nalaman na naman ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nirebilan na naman ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ni Jibril nag-alas si Jibril sallallahu pumunta kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. But bago nila ginawa yun, actually ang mga babae, inakyat muna ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa isang lugar ng mga Ansar na kung saan tinatawag ang lugar na ito na Fari. Ito'y parang Fari na isang forest, inakyat niya sa kagubatan. Pinaakyat niya dahil baka pasukin, dahil nalaman niya ang mga Quraysh ay nagtaksil ang mga Hudyo na mga ipokrito, pasukin ng Madina, patay lahat ng bata at mga babae. So pinatakas niya, pinaakyat niya sa mga sabang ang mga bata, babae at matatanda sa isang lugar na Fari sa mga Ansar ito. In this situation, nalaman ng mga Quraysh na wala ang mga babae, Banu Qurayza, doon sa Madina. That's why, nang malaman nila na sa Fari, nagpunta sila. Nagpapunta sila dalawang katao. Pinaakyat nila doon para tingnan kung may mga lalaking nagbabantay. Kung walang lalaki, bumalik sa nila, papatay natin lahat ng tao doon. Lahat ng mga anak, babae, uubusin natin sila, sabi ng mga Banu Qurayza. In this situation, mayroong isang lalaki doon actually, si Said ibn Thabit. Si Said ibn Thabit hindi nakikipaglaban sa digmaan niya. Bakit? Malambot siya eh. Hindi naman bawal ang malambot sa Islam. Ang bawal yung manlalaki ka. Malambot siya. Kaya kapag sinasabi siya, hindi ako pwede dyan. Malambot ako. Hindi sasabihin. Ganun siya magsalita. Malambot talaga siya. Said ibn Thabit. That's why kasama din siya doon. That's why nung umakit yung dalawang mga Qurayza, mga tao ng Qurayza sa lugar na sa bundok na yun. So, narinig ito ni Safiya. I think this is ang tiyahin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? Safiya binti Abdul Muttalib. So, narinig ito. Dahil kapatid ito ni anak ito ni Muttalib. O ang tiyahin ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Sahib, may umakyat sa taas ng buhok, sabi niya. Puntan mo, sabi niya, hindi eh, alam mo naman malambot ako, hindi man ako mahilig sa ganyan. Ikaw na lang, sabi niya. Sabi niya, madilim doon, walang ilaw doon. So, ginawa ni Safiya, kinuha niya ang kutsilyo sa bahay at nilagay niya sa bibig niya at umakyat niya sa bubong. Pag-aakyat niya sa bubong dahil wala, di naasar ng lalaki, nahuli ni Safiya at ginilitan niya at pinutol niya yung ulo. Lawak pa. At pagkatapos ay nakita niya isang lalaki kasama niya, inulog niya ang ulo doon sa kasama niya. So tumakbo ang lalaki ngayon. Nag-report siya sa Qurayza na may mga lalaki nakabantay doon. Hindi niya alam walang lalaki doon, maliban kay Said. So nireport niya, sabi niya, bantay sila ng mga lalaki doon. Hindi natin pwede pasukin. Kasi kasama mo, pinugutan ng ulo, kaya alam ko pinatay niya at tinapos sa harapan ko, sabi niya. That's why, hindi pinakilaman ang lugar na iyon. Alhamdulillah. In this battle, hindi natuloy ang battle dito, but alam natin, nagkaroon dito ng mubarasa. Sa Battle of Threads, nagkaroon dito ng mubarasa. Si Amir ibn Abdul, hindi Abdul Dawud. Itong si Abdul, actually si Ali na naman nakikirap dito, radiyallahu anhu. Itong si Abdul, bihasa ito sa digmaan. Nakasama siya sa Badar. Dami ang tama sa Badar, pero hindi siya namatay. That's why wala siya sa Battle of Uhud. That's why dito sa Battle of Threads, sumalakay siya kasama ang kanyang kasama, almost makalampas siya. Gumawa sila ng tulay eh. Alos makapasok siya. Ba't nakita ni Ali Danan na makakapasok sila, ang tulay na ginawa,
Bumaba kayong mga kasama nila, dala nila ang tulay, at sila ang humahawak sa tulay para lumipat ang mga kabayuhan. So nakita ni Ali radhiyallahu anhu ang kanilang ginagawa, lumusob si Ali radhiyallahu anhu at ang kanyang mga kasamaan. In this situation, dahil nag-alangan din sila Amir ibn Abdud. So sabi niya, okay, sabi niya, para fair ang laban, magpumarasan na lang tayo. Sabi niya, ni Amir ibn Abdul, matapang to. Even ang Prophet sallallahu alaihi wasallam to testify, sabi niya, ako lalaban Rasulullah. Sabi niya, Ali, matapang yan. Si Amir yan. Kaya mo yan. Matapang yan, Ali. Hindi naman sinisira ng loob. Ayaw niya mapahamak ang kanyang manugang. Sabi niya, matapang yan. Baka hindi mo kaya yan. Then Rasulullah, sabi niya, ako lalaban dito, sabi niya. In this situation, lumapit si Ali radiyallahu anhu sa kanya. Ang sabi niya, napakabata mo, para ikaw lumaban sa akin, sabi niya. Bata ka pa, sabi niya. Marami ba, parang sinabi, marami ka pang kakainin, ikaw lalaban sa akin, bata ka pa, sabi niya. Ang sabi niya yun, ni Ali radiyallahu anhu, sabi niya, di ba sabi niya, O Amir, nangako ka kay Allah, na kapag ang Quraysh ay nagbigay ng dalawang pagpipilian mo, ay tatanggapin mo ang isa. Sabi niya, oo. Ngayon sabi niya, mamili ka. Tinatawagan kita sa Islam, sabi niya. Kung hindi mo kailangan niya, sabi ni Ali radhiyallahu anhu, sabi niya, maghanda ka. Dahil sabi niya, papatayin kita. Anong papatayin mo? Papatayin kita, sabi ni Ali radhiyallahu anhu. Talagang binuwisit ni Ali radhiyallahu anhu para payagan niya lumaban si Ali. Ayaw niya si Ali. Talagang inano siya ni Ali para lumaban lamang itong si Amir sa kanya. In this situation, nagalit si Amir. Okay, sabi niya, tayo dalawa. So sumakay sila sa mga kabayo nila. Actually, nung patakbo nila kabayo, talagang hindi mo na makikita kabayo sa mga alikabok na dinadaanan ng kabayo. Until finally tumalon sila pareho. Actually, wala nang nakakita sa mga Muslim na nag-aaway sila kung paano dahil yung alikabok makapal. Narinig nila ang nagtagumpay by saying, Allahu Akbar! Pagkasabi ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, napatay ni Ali radhiyallahu anhu, meaning ang kanyang kaaway. Paano niya napatay? Ikikwento ni Ali radhiyallahu anhu. Nung tagain niya si Ali, yung kanyang panagka ay sinagka niya. Actually, sabi niya, nabiyak pa yung panagka ko, Rasulullah. Sinagka ko, and then sinaksak po yung kanyang lalamunan, sabi niya. Mabilis si Ali. Pagkasag kanya, sinaksak niya ganyan ang kanyang lalamunan. Tusok ang espada ni Ali. That's why, nang makita siya ng mga Muslim, para siyang lasing na dumalakad yung kaaway ni Ali radhiyallahu anhu. Para bang lasing na lasingan dyan sa matumba siya. That's why, Allahu Akbar, sigawan sila. Atras ang mga kasamaan ni Amir ibn Abdud. Atras, takbo. Until finally, nagpadala ng yelo, malamig na panahon ng Prophet, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at nagdesisyon na lamang na umuwi sila. Ang pinuno nila dito, si Abu Sufyan, nagdesisyon na lang makauwi. Alam niyo, may magandang istorya dito eh. Wala kasi tayo sa sira eh, pero pinaplano ko ng sira, pakabuksan ko ulit ito. May isang sahabang Prophet sallallahu alaihi wasallam na inutusan dito. Inutusan. Dahil sa makapalang yelo, hindi mo masyado nahihinag ang mga tao. Makapalang bag, makapalang yelo. Pinasok niya ang lugar nila Abu Sufyan, nakikinig siya, nakaupo pa nga siya. Kinakausap pa siya ng mga tao na hindi siya kilala. That's why alam niya lahat ang plano nila. Dahil kaya pinapunta ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung anong plano nila. At nagbalik siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Ya Rasulullah, nagpaplano na sila umuwi. Dahil hindi na nila kaya, nag-aaway na nga, ayaw ng ibang umuwi. Si Abu Sufyan nagpipilit na mag-uwi. I think sabi niya, uuwi na sila, hindi na kaya. Kahit naman mga Muslim, hirap na, labig na rin sila. In this situation, after that, natapos sila ang Banu Qurayza, ang target ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maganda ang istorya dito. Tinarget ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang Banu Qurayza, si Ali ibn Abi Talib. Alhamdulillah, siya na naman ang papasok dito at si Sa'd ibn Mu'adh at nakahanda si Ali radhiyallahu anhu. Sabi niya, sumpaman sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, ako ay dadaan sa pinagdaanan ni Hamza. Meaning ako'y mamamatay din laban ng mga taong ito. Sapagkat nagtataksil ang mga tao at pinagmasamantala ang patayin ang mga Muslim, mga babae, mga bata doon sa kabundukan. Kaya galit na galit si Ali. Sabi niya, ngayon aasta ako na kung anong nangyari kay Hamza. Namatay siya, ganun din ako ngayon. Mamamatay din ako, sabi niya. Lalabanan ko ang mga Qurayza. Ngunit ang masakit, ang mga Qurayza, sumuko sila. In this situation, sumuko sila dahil sila ay nagtaksil, kamatayan ang hatol sa kanila. Pero anong sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Hindi ito barbarismo ang Islam. This is the proof na hindi barbarismo ang Islam. Okay, sabi niya. Bibigyan ko kayo ng choice kung paano ko kayo lilitisin. So nakiusap ang mga Banu Qurayza because sa panahon niyaon, si Sa'd ibn Mu'adh, as far as I know, one of the Sahaba
one of the Sahaba na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay marami ng sugat sa panahon na iyon. Okay? I think this is Sa'ad ibn Mu'adh. Sa'ad ibn Mu'adh. Okay. Nagkaroon kasi din ng bakbakan dito sila Ali eh. So nagkaroon sila, then hanggang sa matras sila, hanggang sa sumuko sila. Si Sa'ad ibn Mu'adh, marami siyang tama dito. Almost nakilikili pa nga siya dito eh. Minimum mamatay si Sa'ad ibn Mu'adh. Radiyallahu anhu. Kaya hindi pinabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil nag-request siya, Ya Allah, sabi niya, gusto ko masaksiyan ng kamatayan ng mga Qurayza. Okay, hindi naghihintay siya ngayon ng kanyang kamatayan, gusto niya masaksiyan ng kamatayan ng mga ito. Hindi niya inaasahan siya ang magdidesisyon. So sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga Banu Qurayza, okay, bibigyan ko kayo ng choice. Itong estilo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi barbarism ang Islam. Bibigyan ko kayo ng choice kung paano kayo litisin. Namili kayo. Si Sa'ad ibn Mu'adh ang magdesisyon sa kamatayan niya, hindi ako. Sabi nila, okay, si Sa'ad ibn Mu'adh, hindi ikaw. Dahil si Sa'ad ibn Mu'adh, kaibigan nila. Taga Madina to, sa panahon nila, kaibigan ng wala Prophet sallallahu alaihi wasallam, kalyado nila to. Kaya sabi niya, okay, bayag kami. Si Sa'ad ibn Mu'adh ang magdesisyon sa aming kamatayan kung kami hindi papapatay Rasulullah. Sugo lang Allah, sabi ng iba, dahil pokrito, sugo lang Allah, paano yun? Hindi kayo papatayin. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero paano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Kung ang kanyang desisyon ay patay kayo lang, tatanggapin namin. Sabi na kami ay litisan ng kamatayan. So sabi nila, okay. And then nagpunta sila kay Sa'ad ibn Mu'adh. So sabi ni Sa'ad ibn Mu'adh, dahil siya ang nagsabi kay Al-Subhanahu, gusto niya masaksiyan ang kamatayan nila. Sabi niya, pagkakataon ko ito, sabi niya, na makagawa ng maraming mabubuti Rasulullah. Ako pa pala ang magdidesisyon sa kanilang kamatayan na hiniling kong gusto ko makita ang kanilang katapusan Rasulullah. Hindi ko niya asan na pagkakaloob sa akin ng Allah Subhanahu wa ta'ala ang kanilang kamatayan. So sabi niya, Sa'ad, ikaw ang magdidesisyon. So sabi ni Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu anhu, Ya Rasulullah, bago man ako mamatay, gusto kong makagawa ng malaking kabutihan dahil kagagalak ng aking Panginoon, Ya Rasulullah, at ikagagalak mo. Kasi Prophet gusto niya rin patay ng mga ito. So sabi niya, Rasulullah, lahat ng mga lalaki nila, maliban sa bata, maliban sa mga babae, gawin niyong prison, gawin niyong alipin, patayin niyo silang lahat, Rasulullah. Sabi niya, alhamdulillah. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, narinig niyo, patayin silang lahat. Yung namumuno lang dito, tinali niya pa yung kamay niya dito para hindi matanggal yung ulo niya. Ibig sabihin, para hindi mawalay. Pag naputol, hindi iwalay, tinali niya yung kamay niya, yung namumuno nila. Pero malakas ang loob nila, tinanggap nila yun. Ubus ang lahat ng Banu Qurayza, linitisan silang lahat ng kamatayan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay hindi siya gawang barbarism, no. Nagtaksil ng mga ito, actually pinagbigyan pa sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam makasurvive. Nagdesisyon si Mu'adh, kung sinabi ni Mu'adh, Sa'ad ibn Mu'adh na hindi sila papatay, hindi sila papatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's really hindi barbarism ang ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi ng barbarism ang Islam in this situation. No, nagtaksil talagang pagtataksil ay kamatayan, ngunit binigyan pa sila ng choice. Pag-asa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, but yung gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang ginawa ni Sa'ad ibn Mu'adh. That's why ang lahat ng ito ay pinagpupugot ang kanilang mga leeg. Tubos nila ang mga lalaking nagtaksil sa mga kamusliman except na mga bata at mga babae. Alam naman natin, hindi man pinapatay yan. Ginawa nilang alipin ito, ay deribenta ninyo ito, pagkakita nyo, ipagawin yung alipin. So, yun ang ginawa sa kanilang mga babae at mga anak. Ginawa itong alipin at pinagbibigay na bilang samsam sa mga kamusliman. Alhamdulillah, so naubos ang Banu Qurayza. In this situation, ubos na ang mga hipokrito, meaning ang ibang Banu Nadir, Banu Kainuka, pinaalis na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanilang lugar. So inshallah, dadakuhan natin sa susunod ang buhay pa ni Ali radhiyallahu anhu. Medyo hindi pa tayo pumapasok kung paano siya nagkalipa. Pagpasok natin sa pagkakalipa niya, ano nang mangyayari sa kanila sa pagpatay nila kay Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Siyempre, alamin muna natin ang buhay ng kalipa. Ano naman magiging sense kung timano papasok tayo na hindi naman natin kilala ang kalipa. Of course, kaya nga bawat kalipa, nung nagsisimula tayo, pinapakilala muna natin ang kanilang ginawa, sino sila, anong naging contribute sila sa pananampalatayang Islam bago sila dumating sa pamumuno. So, nararapat naman ang ganun, insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah